Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Dr. Dennis Villocura. Ako si Binibining Ara Angel May Muana. Sa pundong ito ay ating tatalakayin ang pagbuo, pagsulat ng ulo ng balita. Ngunit bago ang lahat ay narito muna ang mga layunin sa talakayan na ito. Una, natutukoy ang kahalagahan ng pagsulat o ang drafting stage sa pagbuo ng ulo ng balita. Pangalawa, nagagamit ang 5W at H questions sa pagbuo ng mga mahalagang impormasyon. At ang pangatlo at ang panghuli, nakabubuo ang mga mag-aaral ng ulo ng balita gamit ang mga mahalagang detalye na kanilang makakalap. Ngayon sa ating pagsisimula ay nais kong bigyan niyo ng pansin ang malaking lapis na ito na nasa inyong harapan. Nais mong isipin ninyo ng matulis na parte na ito ay tatawagin natin na ulo ng balita. Pangalawa ay ang dilaw na parte na ito na tatawagin natin na katawan ng balita. At ang pangatlo o ang pampura ay tatawagin natin na revising stage. Ngunit ang bibigyan natin ng pansin ngayon ay ang ulo muna ng balita. Ngayon ay nais ko munang malaman kung sino ba ang may ideya rito tungkol sa drafting stage o drafting. Lanaha? Ayan, maraming salamat. Maaari ka nang maupo. Maaaring dumagdag si Lindayo. Sige, salamat. Marcosa? Ayan, magaling. Ngunit sa puntong ito ay nais kong bigyan din niyo ng pansin ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pagsulat ng ulo ng balita. Ano kaya mga ito, Melon? Maaari? Yuro? Sige, tingnan natin kung tama ba ang iyong mga naging sagot. Ayan. Narito ang ilan sa mga salik o ang pinakapangunahing mga salik sa pagbuo ng ulo ng balita. Pakibasa lahat. Ayan, ang inyong mga nabasa ay ang tinatawag natin sa Ingles na 5W at H questions na kung saan magbibigay ng kalinawan at kumpletong detalye sa pagsasalaysay, pasulat man o verbal. Ngayon ay nais kong magbigyan ng pagkakahulugan o halimbawa itong tinatawag natin na sino. Sige, Gundaw. Ayan, magaling. Pangalawa ay ang saan. Yuro. Maaari ka nang maupo. Kailan. Si Bunga. Maraming salamat. Paano. Lindayaw. Sige, maraming salamat. Maaari ka nang maupo. At ang ano. Melon. Ayan, maraming salamat. At ang panghuli ay ang bakit. Akab, pagbigyan ng pagpapakahulugan at halimbawa. Ayan. Magaling, maaari ka nang maupo. Ngayon ay batid kong naiintindihan ninyo kung ano ang mga gamit ng mga tanong na ito, pangunahing tanong sa pagsulat ng ulo ng balita. Nais kong ipaalam sa inyo na ang mga impormasyon na inyong makakalap base sa mga katanungang ito ay maaaring iba-iba ang pagkakasunod. Halimbawa, kung kumukuha kayo ng detalye tungkol sa lugar na kung saan ginagamit nyo ang katanungan na saan, maaaring ilagay ninyo ito sa unahan ng inyong pangungusap sa ulo ng balita. Naiintindihan lamang ba? At sa pagdaragdag, maaaring unahin ninyo kung sino ang sangkot sa kwento o sa balita. Maaari ring unahin ninyo kung kailan ito nagsisimula, paano ito nagsisimula, o ano ang nangyayari, at kung bakit ito nangyayari. Depende iyan sa kung ano ang magiging highlight ng inyong kwento o pagsasalaysay. Ayan, nais kong tandaan ninyo na ang paggamit ng mga 5W at H questions ay nakatutulong sa paggawa ng detalyado na pagsasalaysay o kwento at malinaw at organisado na kwento. At dito lamang nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat at sa muling magandang gabi.